Let's make our coffee. Ay, no more milk. Ay, ay, ay. Ayoko ng hindi ko type yung creamer. Masakit ang tiyan ko. Wala tayong choice. Wala ng creamer. Wala ng creamer, wala ng gatas. Creamer na lang. Anong flavor natin ngayon? Same pa rin. Ay, hindi lang ako magbabago ng flavor ng kape. I'll just use the original one. Diba? Libre itong kape, guys. Pasa ka mga ho yan. Libre kape. Ganun din. Pakay creamer. Ang coffee is iba-iba pang flavor ang gusto mo. Count your blessings. That's blessing. Maraming blessings, guys. Maraming blessings sa buhay. Ay. Stretching konti. Stretching. Good morning. Galaw-galaw minsan. Kagabi nag-exercise ako kagabi. Mga 20 minutes. Sakit sa likod. Uy. No, mga mamis. Ay, Diyos ko. Ay, ay, ay. Kakarelate ba kayo niyan? Palagi na lang tayo may back pain, no? Lutong buhok ko today. Hindi ako hindi ko straight yung buhok ko. Ganun lang yan. I woke up like this. Yes. I'm thinking kung mag-sugar pa ba ako, hindi. Kasi nga cream ang ginamit ko. Masyado na heavy. Sugar lang ako, konti lang. Galitan naman tayo ng doktor nito. Kasi nasa na tayo, guys. Nasa Madonna na tayo. Yung konti lang dapat. Nasa Madonna na yung natin. Wala na naman ang joke. Nagets niyo? Ay, nasa Madonna na yung sugar natin. I think lumampas na nga siguro sa Madonna. Alamin ako na kung ibig kong sabihin. I-microwave ko muna sandali kasi gusto ko mainit. Ay, Diyos ko. May gumamit ng microwave. Nadumi at hindi naglinis. Kalipay. So yun nga, yung sugar natin nasa borderline na, guys. Actually, lumampas na siya ng borderline at some point. So, gamot-gamot na tayo konti sa sugar natin. Pero, last check-up ko, okay naman. Na siya, nag-effect yung gamot. Pero, di ko lang alam ngayon kasi lately, panay ang gawa ko ng mga dessert. Dali ha. So, magkape na tayo mga mamis. Ay, kalamay. Sarap ng kape.
Kayo, nagkape na rin kayo? Ang aga pa. 5:24 pa lang ng umaga. Sarap na sarap. Ganyan din ba kayo pag nagkakape? Are you guys like this? Yung feel na feel talaga pag nagkakape? Ako, ang aga ko nagkape guys. Elementary pa lang siguro ako. Elementary, high school. High school siguro eh. Kasi lahat ng tao na sa amin, diba? Meron na namang umusbong. Meron na namang pag-ibig na umusbong guys. Umusbong kagabi. Oh my goodness. Nilagyan to ng anak ko ng patch. Nakakatulong ba yun? Yung mga mga teenager ngayon or mga kabataan, yung patch-patch. Sunod-sunod lang po tagod, patch po ta. Na time. I was saying sa amin, maraming nagkakape. So, na-influence ako. Maaga ako nagkape, high school pa lang. Nagkakape na sa umaga. Hindi lang sa umaga. Sa gabi din. Ang partner ko sa kape sa gabi, yung mama ko. Alala ko, palagi kami nagsasnacks. Diba ganyan tayo sa Pilipinas, no? Kahit gabi na. Kasi sa Pilipinas, lalabas ka. Bibili ka ng, let's eat guys. Egg and cheese. Ito ang ano, pag maaga kang gumising, no, maaga kang nagugutom. We. Palusot pa gano'n. Alam nyo kasi guys, ako, meron namang ebidensya sa katawan, no? Mahilig talaga ako sa food. Hindi pwedeng hindi kakain. Ay, masakit ang ulo. Dapat konting kirot lang sa sikmura. Ay, sakit agad ang ulo. Ang pretty sure maraming makakarelate sa akin na babae. Mga mamis dyan. Kanina nga naktanong. Dahil kasi, pansinin nyo nung, dali ha. Nung bata-bata pa tayo, kaya natin mag-diet. Kaya nating nalilipasan ng gutom. Hindi sumasakit yung ulo natin. Ngayon, OMG, konting kirot lang ng sikmura na, yuing, gutom ako. Sakit din ako. Laba din ako, di kakaon. Sa puto na yon. Sure ako, marami makaka-relate sa akin. Nag-iiba ang anyo natin pag tayo ay gutom. Sorry, gutom. Right? Kung gutom ganyan ang inahan, mahimong gremlins mahimong dinosaur o uban pa. Nag-iiba ang anyo pag gutom. Nagiging Godzilla. Kayong asawa ko, for example, pag nasa labas kami, very yan ang gusto ko sa kanya, very diligent yan. Pag oras na ng pagkakainan, like lunchtime or ganoon talaga, huy, lunchtime na, hindi pa tayo nagkumain. Or, say for example, naglalakwat siya kaming dalawa, tapos sabihin ko, masakit ang ulo ko, papi. Ang sagot agad, baka gutom ka. Alam na. Alam na this. Food is life. Food is not just for the body, it's for the soul. Food is also for peace. Okay? Tips ko yan sa mga jowa dyan, mga husband. Kung gusto nyo na palagi may nasa mood ang mga partner nyo na babae, you just have to feed them. I think tayo mga Pilipino lang ganito talaga. I think na ha. Hindi siguro eh. Mostly babae. Pero lalo yung Pilipina. Because hindi kay kaon ba? Food is life lagi. Pansin nyo, sa Pilipinas,
tayo mga nasa abroad. Pag uwi natin sa Pilipinas, malulula tayo sa mga choices ng pagkain, mga klase-klase ng pagkain, dami. No? Mahilig tayo mag-snack-snacks. Kaya yan ang nami-miss natin sa Pilipinas, di ba? Paglabas mo ng bahay, konting kembot mo lang, ay, daming tinda, may barbecue, may kwek-kwek, may kung ano-ano, may bakery, may mainit na tinapay. Alam natin yung schedule ng bakery, kung kailan maluluto ang Spanish bread, kailan maluluto ang cocoa bread, no? Those are the things that I really miss. Nung umuwi ako 2 years ago, 2 years ago ba? Na-addict ako sa cheese bread. Every morning, meron cheese bread sa bakery na schedule talaga naluluto at that time ba? Di ba yung mga pansin yung tinapay sa atin, di ba ang liliit? Shocking, makakaapat ako eh. Minsan 5. Cheese bread. Tapos pagkagat mo, magsiswimming ka pa. Hanapin mo pa yung, saan ba yung cheese dito? Ayan, cheese gan lang. Cheese ganito lang kaliit. Mas maliit pa siguro. Kagaya ng pagbibili ka ng hotdog bread. Saan mo hotdog dito? Magsiswimming ka pa. Sisisid ka pa para mahanap mo yung hotdog ganito lang din. Ganyan lang kaliit. Basta ang pagkain is topic ng ang topic is pagkain, passionate. It's okay. Life is too short. Kumain ka. Kasi knock on wood, darating ang time na hindi ka pwedeng kumain. Marami akong mga kaibigan na mga nurses. Yun ang palaging sabi, huy, kumain ka. May mga pasyente kami doon, naka-oatmeal na lang everyday, porridge everyday, or naka-whatever. I'm not making fun of them, okay? Don't get me wrong. I'm not making fun of them. Kasi meron akong kaibigan ngayon na may pinagdadaanan, nasa ospital ngayon. So, segue ko lang. So, I'm not making fun of those people at the hospital or those patients that are not able to eat. All I'm saying is that habang kaya pa natin kumain, pwede pa tayong kumain ka. Kasi what if darating yung time hindi ka na pwedeng kumain? Or pagtanda natin, wala na tayong appetite. Let's face it. Minsan lang siguro ka sugat og kuan tiguwa nga yung may kay appetite naman sad. Yung mga matanda din na maganda pa rin yung appetite, pero mostly kung matanda na wala na appetite, konting kot na lang kumain para nang ibon kung kumakain tuhik na lang. Diba? Pero syempre, with moderation pa rin yung kain natin. We still have to watch. Kaya nga ako, hindi ako nagmamayabang. I'll make sure na at least 3 times a week or twice a week, nag-exercise ako kahit konti lang. Paano ko lang yun. Hindi yun pang pa-sexy, paano ko lang yun. Kasi nakukonsensya ka ba? Kumain ka ng marami. Kasi the other day, if nanood kayo ng vlog ko, nag-barbecue kami, di ba? Ang dami kong kinain. The next day, nakonsensya ako. Nag-exercise na naman. 30 minutes na good. Uy! Wala akong pambayad sa gym. Bahay na lang. Wala pa akong extra budget for the gym. Dati nag-gym ako. Maganda, masarap sa pakiramdam. Mahal ang gym membership ngayon eh. Siguro na sa mga $60 na $65. Yung $65 na lang, dagdag ko na lang sa groceries ko.
Darating din ang time na pwede na tayo mag-gym uli. Naka-afford na tayo. Actually, kung dedicated ka lang talaga, you don't need gym. Sa totoo lang. Kung gustong-gusto mo talaga, you can work out at home. Dedication ng time. Ano oras na ba? 5:35. 6 o'clock yung start time ko. So, babay muna tayo eh. Parang napahaba natin topic natin. Next time naman lang ulit tayo mag-chika. Konting chika na lang, sandali. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Diyos ko. Itong nasa ano tayo ba, menopause. Matagal na ako nag-menopause guys, pero matagal pala mawala yung mga symptoms na yan, no? Yung mga hot flashes. How many nights na naman uli? Dati nawala na to. Excuse me. Bumalik na naman yung nagsisweat ka ba sa gabi. Tapos, init na init ako kagabi. Tapos, tanggalin mo yung covers mo. Ano na naman, malamig. Hindi mo maintindihan. Maraming balakid itong menopause. Kasi mainit ba sa katawan. Tapos dito, under here. Mahirap yung mga pinagdaanan ng mga babae, no? Sus, kung ang lalaki siguro nito, nag-hot flashes ba? Kayo din, mga mamis, nag-hot flashes kayo? Ako usually sa gabi talaga, promise. Yun ang gigising sa akin. Sweating, tapos ihi ka ng ihi. Sa diabetic din siguro, diabetes din siguro, ihi ka ng ihi. Anyway. Okay, bye na tayo ay at ako ay nakalagin ako and everything is good. Na ako. Load ako sa YouTube. Okay guys, thank you for watching mga mamis. Alam ko na hindi masyadong interesting itong pinagagawa natin this morning. Wala lang, naghahanap lang ako ng kausap. Uy, ako lang mag-isa dito sa office. Nakakatakot din kayo. The whole building. Oh my God, I am by myself. Kasi nga, di ba, na-explain ko na dati, pag wala akong sasakyan, sumasabay ako sa asawa ko. Early yung trabaho na. So, I go with him early in the morning kasi magbus pa ako. Pauwi, magbabas ako para okay lang naman. Pero sa morning, sumasabay ako sa kanya. Kasi it doesn't make sense. Pag nagbabas ako, ganun din, I still have to wake up early. Di sabay na lang ako sa kanya. It's the same thing. Meron pa akong time to chill here. So, yun lang. Next time na lang tayo mag-checkahan ulit. Basta, yun ang ko sa menopause ba? Nakakainis. Okay guys, salamat ulit. Thank you so much mga mamis, mga ayan. Thank you so much for watching. I hope everybody is healthy, safe, and happy. Happy lang tayo. I know marami tayong mga challenges sa buhay, lalo na tayo nasa abroad, tayo lang. Just pray lang, and then chill lang tayo. Mga challenges na yan sa buhay, hindi yan mawawala. Kapit lang. Laban lang. Okay, thank you so much for watching. Please don't forget to hit like and subscribe. And I'll see you on the next one. Bye-bye. Thank you again. God bless everybody.